Maraming tinuturo ang Panginoon sa atin. Even for this year, mahalaga din yun somehow, di ba? Yung nagbabalik tanaw, meron silang year-end report. Tayo din somehow. Maganda rin yan to be able to reflect, look back, ano mga nangyari for this year, at paano tayo ginabayan ng Panginoon. Ano yung mga pwede nating matutunan? We are creatures of change. In fact, nasa kanta natin yun, di ba? Yung familiar Filipino song, bagong taon ay may bagong... Alam nila na kailangan ng pagbabago sa bagong taon. Ang kaibahan lang, of course, marami nagkakaroon ng New Year's resolution. Sabihin nila, sana mabago na ako dito, hindi ko na gagawin yan, eto gagawin ko. Pero alam naman natin yun kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo pwedeng magbago. We can change temporarily, pero iba yung kinilos ng Panginoon. So, lahat tayo gusto natin ng pagbabago. At yun nga ang maganda, di ba? Ang Biblia ay punong-puno ng maraming talata at mga halimbawa ng mga taong binago ng Diyos. Kung maitatala ang pangalan natin sa kasaysayan, kasama tayo dun sa binago ng Diyos. So, naranasan natin yung totoong pagbabago. So, that's what we will be talking about, yung pagbabago ng Diyos sa buhay ng mga tao. Siguro familiar kayo sa ating talata. Sino ba naman hindi nakakaalam ng 2 Corinthians 5:17? Sa English, alam na alam nyo yan, di ba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Sa Filipino, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Mapapasin nyo sa talatang ito, ang totoong pagbabago, una nanggagaling sa Panginoong Jesucristo, hindi sa atin. Pangalawa, mapapasin nyo, yung pagbabago, nagsisimula sa panloob. Bibigay ng Diyos, babaguhin niya ang puso at isip ng tao, at magiging bagong nilalang tayo sa Panginoon, hindi panlabas. Kasi nga tayo, karamihan ng mga tao gusto, external changes. Pero walang kwenta yung pagbabago sa labas kung hindi una nagbago sa loob. Pero balansihin natin. Wala din namang saysay na sasabihin ng isang tao, binago na ako ng Panginoon pero hindi makita sa buhay. Merong bunga palagi. So yung totoong pagbabago, spiritual. Yung tinatawag nating spiritual rebirth, kapanganakang muli. Ibig sabihin, pag ang tao na kay Kristo, lahat binabago ng Panginoon. Maaaring ang itsura natin pareho pa rin, di ba? Pero yung marami nagbabago yung ugali, yung kanyang value system, anong pinapahalagahan niya, ano bang mga goals, yung mga plano niya sa buhay, paano siya makitungo sa ibang tao. Alam natin yan, lalo na sa kanyang family. Maraming binabago ang Panginoon, pero kailangan makita natin ang totoong pagbabago galing sa Diyos. At kasama yon, una, pagkilala sa Diyos. Pangalawa, pagsisisi sa ating kasalanan, lalo na yung mga nakagawian nating hindi kaya ay sa Diyos, makita natin may bagong layunin ng Diyos sa buhay natin. Alam natin, binabago tayo ng Diyos. Minsan nga daw ang pagbabago, hindi naman siya biglaan. Of course, may mga cases na talagang dramatic ang change. Talagang laki-laking biglang nagbago yan. Pero kadalasan yung mga pagbabago, unti-unti. Para nga daw yung puno, paano nyo malalaman yung edad ng puno? Doon sa kanyang ring. Pag pinutol yung puno, malalaman mo ilang rings meron. Yun ang taon na inilagi ng punong iyon. Hindi siya mabilis. Pero siguradong may nangyayari. Ganun din sa atin, di ba? Minsan, we expect too much from a new Christian, pero tayo rin naman dumaan tayo sa maraming proseso para tayo lumago. So, hindi rin tinatatuan ng Bible na maraming mga challenges, maraming mga pagsubok kahit ang tao nakakilala na sa Panginoon. Pero ito, ang isang bagay, hina-highlight ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan at yung malaking gantimpala ng Diyos sa mga taong nagpapasakop sa Kanya at handang magpabago. Yun. Sino man tayo, ano man ang ating nakaraan, pwede tayong baguhin ng Panginoon. So, remember I mentioned, maraming kwento sa Biblia
na talagang binago ng Panginoon, and we can all learn from this. Kasi kagaya rin nila tayo tao na kailangan ng pagbabago. Unang-una, remember Saul. From Saul to Paul. From persecutor to apostle. Manguusig, biglang naging apostol. Isa sa mga pinaka-dramatic changes sa Bible ito. Bakit? Hindi naman siya yung tao na parang passive, walang pakialam. Hindi Napakasigasig niya sa paglaban sa Kristyanismo. Handa niyang hulihin, patayin, sino man na ayaw magpasakop sa pamahalaan nila Doon sa panahon nila ng mga religious leaders, at may dala-dala nga siyang order or letter Binigyan siya ng para bang si James Bond, shoot to kill. Kahit sino, bata man, matanda, wala siyang pakialam. Handa niyang parusahan. Hanggang alam natin na nangyari, kinatagpo siya ng Panginoon. Mga short accounts lang to Sa mga gawa, kabanatang 9, talatang 3 at 4, sabi doon, sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Imagine pagkagulat niya, ba't ganun? May narinig yung iba na tinig pero wala silang maintindihan. Parang may ingay lang Pero ang Panginoon nangusap kay Saulo at yung liwanag na yon nagbigay sa kanya ng bagong pagtanaw. Kaya nga di ba ang tanong niya, sino ka baga Panginoon? Hindi niya kilala ang Panginoon. At nung nagpakilala ang Panginoon bilang ako si Jesus na yung pinag-uusig, imagine niyo yung shock. At yun ang simula na binago siya ng Diyos, nabulag siya, pero after 3 days, binigyan ulit siya ng paningin at ginamit, of course, ang isang alagad ng Panginoon para tulungan siya. And the rest of the church, later on, matagal bago siya na-accept. Pero we know the story of the Apostle Paul. Ang kwento ni Apostle Pablo ay nagpapakita na walang tao na hindi pwedeng abutin ng Diyos. Di ba kasi minsan yun ang pakiramdam natin, sobrang sama ako Ano pa bang kayang gawin ng Diyos sa buhay ko? Kung merong taong hindi kaligtas-ligtas, ako na yun. Pero patunay si Apostle Pablo, sinabi nga niya, ako ang pinakamalaki makasalanan, the chief of sinners. Kung inabot siya ng Panginoon, tayo pa ba, hindi tayo kayang abutin ng Diyos? Pero kailangan may maganap na totoong pagkilala sa Panginoon at pagpapasakop. Simula sa panahon yun, kung gaano siya kasigasig na tumugis ng Kristiyano dahil akala niya mali, mas lalo siyang naging masigasig para sa Panginoon at sa gawain ng Diyos. Naganap na ba sa atin yun, yung totoong malaking pagbabago? Inalis tayo ng Diyos sa dati nating pagiging makasarili, sa dati nating pursuits lang sa buhay, and then binigyan niya tayo ng panibagong kahulugan ng buhay hanggang siya na pinakamahalaga. At hanggang kinuha ng Diyos si Apostol Pablo, yun ang kanyang misyon para sabihin sa iba kung sino ang ating Panginoon. So, maikli lang buhay natin mga kapatid. Hindi man ganun ka-radical yung pagbabago sa atin na may nagpakitang liwanag at nagsalita. Hindi naman ganun kadalasan. Pero isang bagay ang tiyak, gagamitin ng Diyos ang kanyang mga salita para mangusap sa atin at para makita natin sino ba tayo, gaano tayo karuming makasalanan. At sino ba siya bilang dakilang tagapagligtas. At kung totoong mangyayari yon, lahat ay magbabago. Hindi na kagaya ng dati. So that's a very good example from the Apostle Paul. Pangalawang character. Sino man makakalimot kay Peter? Kay Pedro? Di ba? From denier to a devoted disciple. Sa dami ba naman ng mga sumusunod sa Panginoon, lalo na sa 12 tagasunod niya, pinaka-vocal itong si Peter. Tagapagsalita siya ng grupo Problema, madalas natatagpuan niya yung sarili niya, nauuna yung kanyang labi kesa sa kanyang mga gawa. Hindi minsan din na siya nag-iisip Pero ang kwento ni Apostle Peter ay pagpapakita rin ng pagpapatawad ng Diyos at biyaya ng Diyos. Bakit? Si Peter ang isa sa 3 pinakamalapit na alagad ng Panginoon, yung inner circle na tinatawag. Kaya halos alam niya lahat ng mga nagaganap sa panahon yun sa Panginoon. Palagi siyang kasakasama.
Pero sa panahon bago ipako ang Panginoong Jesucristo, doon nagbigay ng pahayag itong si Pedro. Nung sinabi ng Panginoon, iiwanan niyo ko. Sabi niya, lahat sila gagawin yan, pero hindi ako. Para bang over my dead body, mamamatay muna ako bago ko gawin yan. Ang confidence ni Peter, sarili. Hindi ko iwanan ng Panginoon. Mahal ko ang Panginoon Mamamatay ako para sa Panginoon. But what happened? Sabi dun sa Matthew 26:17, nung hinuli na ang Panginoon, at si Peter, ang sabi doon, later makikita natin, sumusunod siya ng malayo sa Panginoon. Tumatanaw siya anong nangyayari. Tandaan nyo, lahat ng ibang alagad, nagpulasan, tumakbo, umalis. Kasama siya noon. Pero bumalik si Peter, tinitingnan niya. At nung may nakapansin kay Pedro, di ba, ikaw ay isa sa kasama niya. Di ba? Kasama ka ni Jesus ng taga Nazareth. Ang sagot niya sa Matthew 26:70. Matthew 26:70. Subalit ipinagkaila niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang bilis ng denial. At tandaan niyo to, hindi natin pwedeng ituro ang lahat ng daliri natin kay Pedro at sabing, ikaw, pinagkaila. Ilang beses ba natin pinagkakaila ang Panginoon sa maraming pagkakataon? Di ba? Minsan nahiya tayong sabing Kristiyano tayo. Nahiya tayong magbahagi ng salita ng Diyos. Or, mas mahalaga pa yung tingin ng ibang tao. Yun ang nagagawa ng takot sa tao. Gagawin mo yung bagay na hindi mo akalaing magagawa mo. At natakot siya na mai-connecta sa Panginoon Pero makikita nyo may progression yan. Bakit? Nung may nakakita na naman sa kanya at sinabing, hindi, talagang tagasunod ka niya. Ang sagot niya sa verse 72, at muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa. Hindi ko kilala ang taong iyon. I do not know this man. Ngayon, may panunumpa talaga namang, I swear, ginagamit na niya ngayon yung panunumpa. Talaga na para patunayan. Di ba, gaano karaming tao, susumpa at magsasabing, totoo sinasabi ko, mamatay man ako. O kaya, gagamit ng Biblia sa korte, tapos hindi naman pala totoo sasabihin. Pero tandaan nyo, lahat ng sinasabi natin na hindi ayon sa gusto ng Diyos, ipapanagot natin yan. Ingat tayo. Pero hindi pa doon natapos. Yung pangatlo, sa verse 74, pagkatapos ay may makakita na naman sa kanya, sabi, pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa. Hindi ko kilala ang taong yun. May curses na. Sabi nga nila, pagmumura. Ba't kaabot sa ganun? Simply because, sobra na ang takot mo na makilalang kasama ng Panginoon. Sabi dito, at kaagad, tumilaok ang manok. Di ba sabi ng Panginoon, pag tilaok ng manok, 3 beses mo na akong pagkakaila. At doon umiyak si Pedro na alaala niya. Natupad. Ibig sabihin, pag tayo napapalayo sa Panginoon, again, remember, lahat ng mga alagad, nagtakbuhan. Somehow, siguro, to Peter's credit, bumalik siya para tumingin. Ang problema, malayo ang pagsunod niya at hindi siya handa na maging kasama sa ginagawa ng Panginoon. Pero makikita natin, pwede natin ipagkaila ang Panginoon sa iba't ibang paraan, mga kapatid. Pag hindi tayo binigyan ng Diyos ng tapang na maging Kristiyano sa bansa natin, dito tayo pinanganak, mga Pilipino tayo, sa mga nagaganap sa atin, kadalasan tahimik tayo, kadalasan wala tayong pakialam sa nangyari, kadalasan may nakita ka ng gumagawa ng masama, baliwala lang sa atin. Lalo na kapag narinig natin ng mga tao, ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan o pinagmumura ang Panginoon o lalo na sa banyaga. Ina-adapt ng Pilipino yan yung salitang Jesus ginagamit sa pagmura. Hindi ka masasaktan. Pag tayo, bantad na tayo sa ganun, wala ka ng pakialam. And that's when we deny the Lord. In different ways, pwede mangyari yan. Hindi tayo kilala na tagasunod ng Panginoon. But again, this is a story of God's grace and mercy. Pagkatapos ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, kinatagpo niya si Pedro. At kung paanong 3 beses dininay ni Peter ang Panginoon, 3 beses din siyang tinanong ng Panginoon,
mahal mo ba ako kaysa dito? At 3 beses sinabi ni Peter, Panginoon, mahal ko po kayo. Git pa dyan. Hindi man niya maabot at that time yung tinatawag nating agape love, yung pag-ibig galing sa Diyos. Ang sinasabi niya dito was phileo, mahal kita bilang kaibigan, bilang master. Hindi pa ganun kalalim, pero sapat na yun para sa Panginoon. Tinanggap ng Panginoon. Ibinalik siya ng Panginoon. At kailangan ni Peter ang ganoon na maibalik ng Panginoon, or else, baka siya rin yung taong masyadong na-discourage. Di ba? Bumalik sila sa pangingisda. Ayaw na nila eh. Feeling nila, talo na eh. Wala na. No, sabi ng Panginoon, yung mga nakaraan natin, lalo na yung mga pagkukulang natin, yung mga failures natin, di ba? Para hindi natin nagawa ang gusto ng Panginoon o hindi natin na bigyan ng karangalan ng Panginoon. Hindi yun ang nagde-define sa atin sa kung sino tayo ngayon at sa susunod. Sapagkat tayo ay na kay Kristo. Kapag ikaw ay na kay Kristo, siya ang dahilan ng iyong buhay. Hindi naman yung ating mga achievements o yung failures. Pero makikita yan sa pagbabagong gagamitin ng Panginoon. Yung mga kahinaan natin, pwedeng palitan ng Panginoon. Diba? Sabi nga ni Apostle Paul, when I am weak, then I am strong. Pag ako mahina, doon ako malakas. Bakit? Dahil sa Panginoong Jesucristo, hindi sa sarili ko. All of us have experienced that time and time again. Dahil tao tayo, mahina. Pero sa Panginoon, may pag-asa. Huwag nating hayaan yun ang magdiin sa atin. Sapagkat yun ang gagawin ng kaaway, di ba? Ayaw ka niyang makaalis doon sa ganung pagkakamali. Ayaw ka niyang makaalis doon sa pagsisisi mo at parang di mo na mapatawad sarili mo. Hindi, ang Diyos nagpapatawad sa atin. We can move on after that. Siguraduhin lang natin na totoo ang ating pagsisisi sa Panginoon. Another person, makikita natin, sa lahat naman kasi nakikilusi ng Panginoon, ito ang dahilan ba't siya naparito para sa makasalanan. Remember Mary Magdalene? Di ba? Mula sa isang malaking makasalanan, isa sa mga naging pinakamatapat na tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At yun ang pagpapakita nung kapangyarihan ng Diyos, baguhin ang buhay at palayain ang isang tao sa kasalanan. Ang description kay Mary Magdalene, she was possessed by 7 demons. Sipin niyo yun, hindi lang isang demonyo ang sumapi sa kanya, 7. Kaya pala, ganun ang buhay niya. Gagawin ang lahat ng kasamaan. At ingat tayo mga kapatid, kasi normal sa tao ngayon, magkasala. Di nila alam, ang kaaway, ang bumibihag sa marami. Pero makikita natin ang kalayaan nasa Panginoong Jesucristo. Isang tagpo na makikita natin. Sabi sa Mark 16:9. Ito yung panahon ng resurrection ng Panginoon. Ang sabi doon, Mark 16:9, nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng linggo, ay una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Pansinin niyo yun. Sa dami ng mga tao, ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita una kay Mary Magdalene. Ginawan pa nga ito ng kanta ni Freddie Aguilar, di ba? Di ba? Ibig sabihin, kung may taong isa sa pinakamababa sa lipunan, siya yon. Pero, pagkatapos na ang Panginoong Jesucristo ang kanyang naging Panginoon na tagapagligtas, hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay. Isa siya sa naging pinakatapat na alagad ng Panginoon at nanatili siyang kasama ng Panginoon. Sa kanya unang nagpakita ang Panginoon. Wow! Hanggang sa cross, ando dun siya nung ipinako ang Panginoon. Tingnan yung pagmamalasakit niya. Gusto niyang dumalaw, pero nagpakita ang Panginoon. What an honor. So, lalo na sa panahon yun, syempre, hindi pa ganun kataas ang tingin nila. Although ang Panginoon na nagbago ng pananaw ng mga tao patungkol sa kababaihan, pero makikita nyo, hindi pinag-uusapan sino ka o ano ang kalagayan mo. Again, walang kasalanan na napakalaki para hindi patawarin ng Panginoong Hesukristo. At kung totoong dumating yung totoong pagpapatawad,
hindi mo na gustong balikan. Diba? Minsan, doon tayo madadali kapag yung dati nating buhay, somehow may traces pa na parang gustong-gusto natin balikan. Huwag na. Kung hindi nakalulugot sa Panginoon, wag. Kapatid. Pero kung ginagabayan tayo ng Panginoon, talagang pagbabago ang gagawin niya. A radical change. Walang hindi kayang baguhin ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan at biyaya. So kita nyo, no? Even through these different personalities in the Bible, mabilis nating dinadaanan, pero sa mga sumasalamin sa atin yan eh. Yung dati nating buhay at yung buhay natin ngayon. Talaga bang isa tayo sa matapat na tagasunod ng Panginoon? O, tagasunod lang. Pero hindi naman ganun katapat. Di bakit? Nasaan ba puso natin? Di ba? Hindi pwedeng kalahati lang tayong tagasunod. Kailangan buong-buo na tagasunod. At makikita nyo, yung pagbabagong ginagawa ng Panginoon, it's a spiritual journey. Paglalakbay spiritual yan. Sabi ko nga, di ba? Gusto natin nakakita minsan yung mga nakalagay before and after. Halimbawa sa itsura. Oh, effective yung produkto namin kasi dati ganito siya. And then after, kita nyo na, ang laki ng pagbabago. Parang gano'n, kuminis ang mukha, o kaya gumanda ang pangangatawan, umayos. Gusto natin dramatic changes. Pero tandaan nyo, pag kumilos ang Panginoon, it's a spiritual walk. Paglakad yan. Everyday walk. And I could imagine, bagamat di na binanggit ang mga buhay nila afterwards, pero nagpatuloy silang maging matapat sa Panginoon. And the book of Acts actually would continue on the gospel accounts. At may impact yun. Hindi lang sa buhay nila, pati sa buhay ng kanilang mga kasama. Ganun magbago ang Panginoon. Another famous character in the Bible is the person who was once a prince, later on to become a prophet. Sino palagay niyo sinasabi ko? Dati prinsipe, naging propeta. Moses. Sino makakakalimot kay Moses? Again, kapangyarihan ng Diyos. Paano pinrepare ng Diyos si Moses? Mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa panong siya ay mapunta sa palasyo, 40 years. At alam niyo ang nangyari, nung nakita niya, kasi tinuturuan siya ng nanay niya, sino ba naman pwedeng mag-ayos nun na yung iyong yaya na binabayaran ng anak ng hari o ng prinsesa, yung nanay niya. Di, natuto siya sa salita ng Diyos. Totoo palang ang Diyos ng bansang Israel. Lumaki siya sa karunungan ng Ehipto. Pero nasa puso niya, kababayan ko to eh. At di niya matanggap, inaalipin. Kaya alam niyo nangyari, diba? Nung pinapahirapan minsan, yung isa sa mga kababayan niya, hindi niya siya nakapagpigil, pinatay niya yung isang sundalo. Yun yung pagkakaroon siguro niya at this particular time, yung tinatawag nating Messiah complex. Alam niya may gagawin ng Diyos sa buhay niya, gagamitin siya, pero hindi na siya makapaghintay. Eto na. Panahon na. At galit ang lumabas, di ba? Alam niyo naman yun eh. Sabi sa Bible, yung galit, kadalasan, hindi gumagawa para sa katwiran ng Diyos. The wrath of man worketh not the righteousness of God. At tumaka siya mula sa Egypt. Hindi pa panahon. Pero gagamitin ng Diyos kahit yung masakal na pangyari para turuan na naman siya another 40 years. From prince, tapos biglang naging pastol, shepherd, anong pinaka mas parang walang ka-excitement na buhay. Siguro kahit hindi ka matalino, kaya mong magpastol eh. Routine lang yan eh. Although dapat maging matyaga ka, dapat maingat ka, mapagmahal sa iyong Pero kahit sino pwedeng gawin yun pa. At doon siya tinuruan ng Diyos for the next 40 years, magpakumbaba. Yung pala, the last 40 years of his life, doon siya lalong gagamitin ng Diyos, again, to become the leader of God's people. Kita niyo, again, a dramatic change. Sabi dun sa Exodus 5:1, pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay pumunta kay Faraon at sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin.
That was God's challenge. At matagal pa bago sagutin ni Moses yung panawagan ng Diyos, siya ay maging tagapagsalita ng Diyos. Dami niyang dahilan. Pero lahat sinagot ng Diyos. Until eventually sabihin niyang, sige Panginoon, susunod ako. Sometimes ganun tayo, di ba? Dami nating dahilan para sumunod sa Diyos, pero lahat yon sasabihin ng Diyos, akong bahala. Bago mo pa isipin, alam ko na yan. Kaya totoo yung sabi natin, God's calling is God's enabling. Pag tinawag ka ng Diyos, siguradong bibigyan ka rin niya ng kakayahan para sumunod. Tama? Of course. But Moses had to learn paano magpakumbaba, paano magpasensya, paano magtiwala sa Diyos at sa plano ng Diyos. Kaya, pagkatapos ng buhay ni Moses, walang leader na kinilala ang bansang Israel na kagaya niyang ginamit ng Diyos. At ang kwento rin ni Moses magsasabi, kahit sa gitna ng ating mga pag-aalinlangan, sa gitna ng mga masalimuot na nangyari sa buhay natin, huwag tayong mainip kasi may ginagawa ang Diyos. Ito yung katotohanan. The best is yet to come. Sa isang nagtitiwala sa Diyos. Yung pinakamainam ay darating pa sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Kasi di ba may book si Joel Austin, Your Best Life Now. Yung pinakamagandang mong buhay ngayon. Problema, kung ito na daw ang pinakamagandang buhay mo ngayon, ano pang hinihintay mo sa langit? Ito na pala yung pinakamaganda. Napakalayo, di ba? Hindi pa ito. May gusto pa ang Panginoon, no matter anong stage ng buhay natin. Kung ang feeling nyo, andun na kayo dun sa 11th hour na tinatawag, kung malapit na magtapos ang ating pagtakbo, pwedeng-pwede pa tayong gamitin ng Panginoon. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. Diba? Sa mga mas bata, of course. Pwede mas marami pang opportunity, hopefully, para magpagamit sa Diyos. Yun naman ang dahilan eh. Ba tayo nabubuhay? Ba tayo niligtas ng Panginoon para sa kalwalatian ng Diyos? So, dun sa mga characters na naaralan natin, nakaka-relate ba kayo? Sana, di ba? Kasi, tandaan nyo, hindi lang sila binigay para lang alam natin, ay, ganito kwento ni ganyan, no? Para daw tayo matuto sa kanilang halimbawa. As we look into different characters, ang purpose ng Diyos para ipakita, kaya niyang kumilos sa buhay ng tao. Sining tinatawag na isang lalaki ayon sa puso ng Diyos? A man after God's own heart. Sino yan? David. Si David ang example ng kinilos ng Diyos sa kanyang kabataan. At maraming naganap sa buhay ni David. In fact, hindi siya pinapansin kumpara sa kanyang mga kapatid. Di ba sabi ng Diyos na pumunta ka sa bahay ni Jesse, pinakilala ni Jesse, ito yung mga anak ko. Akala ni Samuel, mula sa panganay, ito na yung hari na bago. Hindi sabi niya, wala namang iba. So, ang kwento ni David ay pagpapakita na kahit yung mga hindi pinapansin, may malaking plano pala ang Diyos. Saan kilalang kilala si David na naganap sa kanyang buhay? Palagi nating na-connecta sa pangalan ni David. Iyon, si David and Goliath. Of course, kasama yung kanyang pagkakamali. Pero kahit sino alam na alam yung kwento ni David and Goliath. Paano nangyari? Kumpara dun sa isang napakalaking magaling na sundalo, maraming karanasan, nanalo yung isang bata. Binatilyo siguro. Walang karanasan, pero hinubog siya ng Panginoon. Ang verse na titingnan ko lang dito is 1 Samuel 17:37. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kukot ng leon at ng oso ay siya magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteo ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Again, gustong-gusto natin yung mga malalaking tagumpay. Para bang, parang hindi kayang gawin ng tao, ang Diyos ang gumawa. Totoo naman yun. At yun ang tiwala ni David. Ang labanang ito sa Diyos, hindi sa akin. Pero tandaan natin, isang bahagi lang ito ng buhay ni David.
Hindi doon namatay si David eh. Hindi doon natapos eh. Di ba? At may binabanggit pa nga, of course, si Brad Cesar sa kanyang pagkakamali. Maraming struggles na nangyari sa buhay ni David. Una, bago siya maging hari, pinipersecute siya ni Saul na hari. Ayaw siya, no? Kasi nga, matuwid si David, si Saul, lumalayo ang puso sa Diyos eh. Pati sa pamilya niya, nagkaroon siya ng mga hindi magandang relasyon. At yun yung sabi na parusa sa kanya, doon sa kanyang pagkakasala, hindi mawawala yung sword o yung tabak sa kanyang pamilya. So may mga personal struggles din siya. Of course, family conflict and personal failures. Pero doon siya hinubog ng Diyos. In fact, kahit na naganap na yon, at siya ang naging standard na maraming hari sa bansang Israel. Kahit nung nahati na ang bansang Israel at ang bansang Israel naging Kingdom of Israel and Judah, ang naging standard si David. At siya ngayon tinawag ng Diyos na ito yung lalaking ayon sa aking puso. Bakit? Pag nagkasala siya, totoong humingi siya ng tawad sa Diyos. Hindi lang pakitang tao. So, yun ang kailangan maranasan natin. Hindi tayo palaging malakas, hindi tayo palaging, andun yung gusto nating maabot lahat ng pangarap natin. Of course, we should strive. Palaga naman yun, di ba? Pero sa gitna no, nasan ba ang puso natin? Para sa Diyos ba? O naagaw na ng maraming bagay. So, kayang gamitin ng Diyos ang sino man, kahit yung mga hindi kilala, para sa kanyang plano, para sa kanyang kaluguran. Diba? So, tama nga si Brad Cesar, marami actually kwento sa Bible sa pagkilos ng Diyos. Pero sana, naging sapat na ito ng mga paalala sa atin, ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng tao. At nawa, hindi ko matatapos ang 2024, tapos na rin tayo. No. Sana lalo natin gustuhin para sa Diyos. Hanggang sa panahon kukunin tayo ng Panginoon.